Dahil sa papasok naman ng buwang Ramadan, I wanna share you guys something, no? Inshallah, sa tastafiduna minha. Heart-to-heart conversation tayo, inshallah, huwag kayo masaktan. Kung masaktan naman kayo, ay problema nyo na yun. Deserve nyo naman yun, di ba? Okay, there is great virtue in acquiring Islamic knowledge. Alam natin yan. Especially in our generation, we almost have everything. We have social media, we have YouTube, we have internet. What I mean is we can learn the basics about Islam from these things. At kasama na dito ay yung paano tayo matututo magbasa ng Quran. Unfortunately, nakakalungkot dahil napakadami pa ring Bangsamoro youth na hanggang ngayon hindi pa rin nakakabasa ng Quran. Proud Bangsamoro Muslim who does know how to read Quran. Yung iba pa nga meron ng mga degree, Islamic Studies degree, may mga seminars pa, Sharia law training courses, Islamic organization, but she does know how to read Quran. Na samantala we are so advanced. Alam na natin ang pasikot-sikot ng internet, social media, computers. Kung gamitin lang sana natin ito na makapagbigay ng porsyento sa ating pagiging Muslim, di sana natuto na tayo. Pero tayo ay nagkukulang mga kapatid. Medyo nakakahiya sa mga kapatid natin na mga balik Islam na sila pa yung nagsusumikap na pag-aralan ng ating relihiyong Islam compare sa atin ng mga born Muslim. Sila pa yung marunong magbasa ng Quran kaysa sa atin ng mga born Muslim. Meron nga tayong mga brothers na mga balik Islam na idol nila si Mashari Al-Afasi. Nagmumujawada na sila. Idol nila si Abdul Basit Abdul Samad, Mahmud Shahat, Husari, mga Quran reciters. So, how much more tayo na mga born Muslim? Na papasok na naman ang buwan ng Ramadan at alam natin na ang buwan ng Ramadan ay tinawag din na buwan ng Quran. Dahil dito ibinaba ang Quran, dito binabasa ang Quran, dito pagtamatan ng Quran, dito pinag-aaralan ng Quran. Napapasok na naman ito na maririnig natin yung mga bata, mga kapitbahay natin na nagbabasa ng Quran na tayo hindi pa rin tayo nakakabasa. Di ba? Magkakaroon tayo ng guilt dito sa ating puso kahit hindi natin sabihin. So, paano natin ito tatanggalin mga kapatid? Sa pamamagitan ng tunay na pagpapakumbaba. Napakadami nating online classes, Al-Marifa Institute, online classes for beginners, Quran, Tajweed online, Mahad Manar, Ulum, online classes, Mahad Al-Amal for beginners, online classes during Ramadan. Di ba pwede tayo mag-aral sa mga institute na ito? Kung ikaw ay may narating na you're professional, you're earning 50,000 fa-akthar a month, na nahihiya ka na pag-aralan ng basics about Islam, hindi mo naman kailangan sabihin sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga relatives mo na, yes, I am learning the basics about Islam. Pwede mo naman ito itago. Alam mo, nahuhusgahan ka nila, okay lang. Okay lang na itago na natin. Hindi na natin kailangan na sabihin pa sa kanila na tayo ay nag-aaral ng basics about Islam. Dahil para din naman yan sa atin, para sa ating kinabukasan. Magkakaroon tayo ng anak na hindi man lang natin matuturuan ng Quran. Para sa atin yan, i-program natin sa ating sarili. Malaki ang gantimpala ng taong nag-aaral sa Quran. Alam nyo ba yun mga kapatid? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Yung mga taong Qurra magaling magbasa ng Quran, ma'as safaratil kiramil barara. Sila ay sa paraiso, kasama nila yung mga anghel. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq lahu ajran. At yung tao naman na nagbabasa ng Quran na yatata'ta'u fihi, siya ay nauutal-utal sa pagbasa ng Quran at siya ay nahihirapan lahu ajran. Meron siyang dalawang gantimpala, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajrul qira'a wa ajru al-mashaqqa. Gantimpala sa pagbabasa ng Quran at gantimpala sa dahil siya ay nahihirapan sa pagbabasa ng Quran. So sapat na ito mga kapatid na makapagbigay ng encouragement sa atin na pag-aralan ng ating relihiyong Islam, especially ang banal na Quran.